Samantala, tumitig si Yuir sa mga sanga, humihingal ang kanyang paghinga nang makakita siya ng pangalawang grupo ng mga armadong lalaking lumalabas mula sa anino. Ang pagkalito at takot ay pumuno sa kanyang mga mata. Bakit kaya may karagdagang mga bandido ngayon? Sa ibaba, ang linaw ay puno ng pagkilos, kuminang ang mga talam sa ilalim ng batik-batik na sikat ng araw habang isang malaking pangkat ng mga reperso ang naglalakad paloob. Sa gitna ng kaguluhan, pinagmasdan ni Chushu ang nagaganap na eksena ng may matalas na intensyon, nakapako ang kanyang tingin sa isang tiyak na figurang nangunguna, siya kaya ito, bulong niya sa sarili. Sa kabilang panig ng daan, nagngalit ang pinuno na si Lian Laoan, nakilala niya kaagad ang manlulusob, Mako, aniya, nanginginig ang boses sa halo ng pagkilala at galit, teritoryo ko ito, ano ba ang gusto mo? Ngunit, hindi nag-alok ng magalang na bati si Mako, isang mabagsik, tila gaspang ng ngiti ang kumalat sa kanyang mukha, ang mga mata ay nagniningas ng matinding puot, ano ba ang gusto ko? Siyempre, wasakin ka, dagandong ng kanyang boses, puno ng masamang hangarin, hindi lang isa o dalawang beses mo ninakaw ang negosyo ko, ngayon, ipapadala kita sa kinaroroonan ng hari ng impyerno. Nang hindi na nagsalita pa, biglang kumilos si Mako. Tumalon siya sa hangin, ang kanyang malaking talam ng sandata ay kumikinang ng bahagya at nagbabanta. Iwinasiwas niya ito ng may mabangis na pababang arko, ang asero ay humuhuni ng nakamamatay na himig habang pumapaslit sa hangin. Bahagya na lang nagkaroon ng oras si Lian Laosan para iangat ang sariling espada, ang tunog ng banggaan ay nakabingi, isang matalas na kalansing ang umalingawngaw sa mga puno habang kumikislap ang mga alipato, ngunit napakalakas ni Mako, ang lakas ng tama ay winasak ang depensa, at pumutok ang isang wisik ng dugo nang tumama ang talam. Tumapilok pabalik si Lian Laosan, hinawakan ang dagwang kamay, namumutok ang mukha sa matinding sakit. Boss, sigaw ng kanyang mga tauhan sa pagkagulat. Hingal at dumudugo, napagtanto ni Lian Laosan na tuluyan ang nagbago ang sitwasyon, hindi lang siya dehado, talo pa siya. Malas, aniya, hiningal, ang pagyayabang ay napalitan ng desperadong likas na mabuhay. Ang matalino ay hindi nakikipaglaban kapag dehado, takbo na, mga bata. Huli na, ang hagulgol ni Mako, ang mga matay dilat na may kalokohang kinang. Bahagya na lang nagkaroon ng oras si Lian Laosan para mapansin ang aninong kumukubli sa kanya bago isang pilak na kislap ang pumutol sa hangin, sa isang nakapandidiring wisik ng matingkad na pula. Hinati ng talam na sandata ni Mako ang katawan sa dalawa ng Lian Laosan, nag-iwan ng bakas ng dugo sa damo, ang nabuwal na pinuno ay naglabas ng huling, naipit na hiyaw habang bumagsak, ang katawan ay wasak at duguan. Ang sigla ng pagpatay ay damaloy sa mga ugat ni Mako habang ibinaling ang atensyon sa natitirang mga nagkakalat na kalaban, mga kapatid, patayin, utos niya, ang kanyang boses ay isang dumadagundong atas na nagpadala sa kanyang mga tauhan na sumugod papasok sa gulo. Samantala, sa malapit, pinagmasdan ni Chushu ang pagpatay ng may malamig, masusing mata, sa pagtingin sa mga galaw ng lalaking itong kulay dilaw ang buhok. Ibang-iba siya sa pinuno ng bandidong yun na karaniwan lang ang pinanggalingan, isip niya, siya ba talaga ay isang mandirigmang may tunay na pinagmulan? At di nagtagal, tumungo si Chushu, nag-alok ng magalang na yuko, salamat sa tulong, Ginoo, aniya ng mahinahon. Pinunasan ni Mako ang dugo sa kanyang talam, isang matalim na pagsusubok ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, bata, hindi ka ba natatakot na pagtaksilan kita? Hamon niya, mabigat ang tingin na puno ng pagdududa. Bago pa makasagot, isang utusan ang dumaluhong sa mga puno, ang mukha'y nagliliwanag ng ginhawa at ito ay si Gao Bei. Young Master, mabuti at naabutan ka namin, sigaw niya. Itinuro niya ang pinuno ng bandido, siya si punong Mako ng bundok Liangmang, ang pinahanap mo sa iyong utusan. Ngumiti si Chushu, ang kanyang ekspresyon ay nagbago sa isang mahinahong kumpiyansa. Matalino si punong Maria dahil natanggap mo ang aking sulat, dapat alam mo, simula niya. Ang boses ay maayos at mapanghikayat. Ang pagpatay sa akin ay magdudulot sa iyo ng ilang libong putol ng pilak lamang, ngunit kung hindi mo ako papatayin, makukuha mo ang batch ng pinong bakal na ipinangako ko sa sulat, at mapapalitan ng lahat ng basag na tanso at bulok na bakal na ginagamit ng iyong mga tauhan. Humilig siya ng bahagya, ang mga matay nakapako kay Mako, hindi ba halata kung paano pumili? Nanatiling tahimik si Mako. Ang kamay ay humawak sa kanyang baba habang maingat niya tinimbang ang halaga ng buhay ng binata laban sa pangako ng mas mataas na kalidad na bakal.
Tumingala si Chushu sa walang buhay na katawan ng kalabang pinuno ng bandido na si Lian Laosan, at mariing nag-iisip ng malamig na katotohanan sa politika ng kanyang pamilya. Alam niyang mabangis ang pangalawang asawa ng kanyang ama at hindi magpapakita ng awa, kahit sa isang ilehitimong anak na tulad niya na walang pag-asa na magmana ng posisyon ng puno ng pamilya. Mula nang imungkahi nito ang pagdaan sa maliit na landas na ito, nahulaan na niya ang intensyon nito. Nag-upa siya ng mga bandido para manghiram ng patalim, upang siya'y patayin. Kung siya ay gagastos para magpapatay sa akin ng mga bandido, magagamit ko rin ang mga bandido para protektahan ako, isip niya, isang matalas na kinang pumasok sa kanyang mga mata. Bumalik siya kay Mako, na tumitingin sa kanya ng may bagong pagkakagusto. Inamin ni Mako na hindi nagsinungaling ang binata, alam niyang mahalaga ang mga iyon sa pamilya Chu at nagulat siya na handa itong ipamigay ang mga iyon. Ang tugon ng binata ay masakit at direkta, may gusto sa pamilya Chu na siya'y mamatay, kaya wala siyang dahilan para mag-alala sa mga panustos na para sa kanila. Inabot ni Chushu sa kanyang damit ang isang formal na dokumento at ibinigay ito sa puno ng bandido. Ito ang aking warrant, paliwanag niya, gamitin ito para makakuha ng batch ng bakal sa mababang presyo, bilasan niyo, habang ako pa rin ang tagapamahala. Kinuha ni Mako ang papel, isang malakas na tawa ang tumakas sa kanya. Puna niya na habang ang mga malalaking pamilya ay karaniwang nag-uusap sa bulok na usapin at maruming linya, ang bata ay nakakagulat na decisibo. Ngumiti ang higanti, ang kanyang mabangis na aura ay nagbago sa isang bagay na halos tulad ng propesyonal na respeto. Inimbitahan ni Mako ang binata, na tinawag niyang itong kilian, at hanapin siya muli kung may mga karagdagang mabubuting bagay. Tulad nito sa hinaharap, ako si Mako, napakabisa ko sa pagpatay, mayabang na puna ng puno na may masamang ngiti, maaari kitang bigyan ng diskwento para sa mga kakilala. Habang ang malakas na tawa ni Mako ay umalingaungaw sa kagubatan, pinagmasdan siya ni Chushu habang umaalis kasama ang kanyang mga tauhan, tumayo siya ng matatag, ang kanyang masusing isip ay nag-uuri na ng kanyang bagong kaalyado, alam na niya kung sino talaga si Mako ngayon, isang bandido na may lehitimong pinagmulang martial arts, tila ang kanyang kapatid, si Gao Bei, ay may swerte na mag-upa ng isang taong may ganoong makabuluhang background. Pagkatapos, bahagyang sinipat ni Chushu sa karawahe sa likod, ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa habang may nakakalokong ngiti. Sa loob, si Yuir ay makikitang sumisilip sa mga kurtina, ang mga mata ay dilat sa halo ng pagkagulat at tumataas na pangamba. Mabilis na nag-isip ang kanyang isip ng mga sabik na tanong, bakit ganito? Hindi ba't si Chushu ay basura? Paano niya madaling nasugatan ng malubha ang pinuno ng bandidong yun? Kinagat niya ang kanyang labi. Pawis na pumapatak sa kanyang noo habang naalala ang misteryosong grupo na lumitaw upang tulungan siya. Nang maramdaman ang kanyang tingin, hinayla ni Chushu ang kurtina, kaagad na nagbago ang tono ng katulong, pinilit ang isang matinis, peking iyak ng ginhawa, binata, naipal-ayas na ba ang mga bandidong yun? Ang paghuni nito, hinawakan ng mukha sa desperadong pagpapakita ng babasaging pag-aalala. Siyempre napalayas lahat, mahinaong sagot ni Chushu. Ang kanyang ngiti ay kaaya-aya, ngunit ang kanyang panloob na monologo ay malamig, nagpapanggap pa rin ang putang ito. Tumapak siya ng mas malapit, ang hangin sa pagitan nila ay naging malamig. Hindi ako namatay, labis kang nanghihinayang, di ba? Ang ngiti ng katulong ay nawala, nanginginig ang boses habang sinusubukan niyang panatilihin ang pagkukunwari. Binata, nagbibiro ka, mabuti na lang at naipal-ayas ang mga bandido. Paano manghihinayang ang alilang ito? Kung hindi ako, bago niya matapos ang kanyang kasinungalingan, ang kamay ni Chushu ay umabante, hinawakan ang kanyang lalamunan ng may bakal na lakas, nawala ang maskara ng basurang binata, pinalitan ng isang nakakatakot na intensidad, ipinagpapalagay mo ba talaga akong tanga? Bulong niya, ang mga mata ay tumitimo sa kanya, magsalita, eksaktong ilang pilak ang ginastos ng aking mabuting, pangalawang ina para mag-upa ng mga bandidong iyon. Humihingal ang katulong para sa hangin, namumutok ang mukha sa matinding sakit habang tumataas ang presyon, sa ilalim ng bigat ng kanyang pagnanais na patayin, nawasak agad ang kanyang pagpapasya, hinigup niya, tumutulo ang luha sa kanyang mukha, magsasalita ako, binata, sasabihin ko ang lahat, ang pangalawang asawa ay gumastos ng 10,000 putol ng pilak. Binitawan ni Chushu ang kanyang hawak, ang mga mata ay nanlalim habang iniisip ang pag-amin ng katulong, 10,000 putol ng pilak, ulit niya,
Isang malamig na ngiti ang naglaro sa kanyang mga labi, napakahenerosong kamay, gaano ako kamuhi ng aking pangalawang ina. Ang katulong, nanginginig sa sahig, inilabas ang bawat detalye upang iligtas ang sarili. Ipinaliwanag niya na naniniwala ang pangalawang asawa na ang presensya ni Chu Shu ay isang sakit ng ulo sa kanyang panganay na anak at isang salot na sa huli ay sisir sa pamilya. Bukod dito, kamakailan lamang ay nanganak siya ng ika-4 na binata, na nagpapasigla sa kanyang pagnanais na alisin ang anumang problema sa hinaharap para sa kanyang sariling lahi. Ang isip ni Chu Shu ay lumipat sa komplikadong hierarchy ng pamilya Chu. Ang amo, si Chu Zhangguang, ay may third asawa at 4 na anak na lalaki. Ang anak ng unang asawa ay si Chu Kai. Ang anak ng ikatlong asawa ay si Chu Sheng. Ang anak ng pangalawang asawa na si Chu Shang. At siya mismo, si Chu Shu, ang ilihitimong anak ng ika-4 na ranggong asawa na isang concubine. Sa kanyang nakaraang buhay, napakababa ng kanyang katayuan na hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na magmana ng pagiging puno ng pamilya, na frame siya ng kanyang ikatlong kapatid, na humantong sa isang buhay ng pagdurusa kung saan siya ay kalaunan ay ginagamot na parang aso. Ngunit iba ang buhay na ito, isang apoy ang sumiklab sa kanyang mga mata habang kumakamot siya ng kamao. Dahil nabuhay na ito minsan, alam na niya ang balangkas, hindi na siya magiging biktima, balak niyang labanan ang posisyon ng puno ng pamilya, gamit ang malawak na mapagkukunan ng pamilya upang maabot ang rurok ng kapangyarihan. Binalik niya ang atensyon sa nanginginig na utusan, mayroon ka bang ebidensya ng pakikipagsabuatan niya sa mga bandido? Tanong niya. Mabilis na umiling ang Magic. Strictong nagpadala ang pangalawang asawa ng isang pinagkakatiwalaan upang hanapin ang mga bandido, kinuha ng mga bandido ang pera at ginawa ang trabaho nang hindi nagtatanong ng marami, kaya walang ebidensyang naiwan. Sa desperasyon, hinawakan niya ang kanyang damit. Binata, nasabi ko na ang lahat, maaari mo bang iligtas ang aking buhay? Huwag kang mag-alala, sabi ni Chu Shu, ang kanyang boses ay mapanlinlang na banayad, hindi ako pumapatay ng babae. Ang mga mata ng katulong ay nagsara sa isang sandali ng purong ginhawa, bamulong ng tahimik na salamat sa awa. Ang kamay ni Chu Shu ay kumilos ng may nakamamatay na kawastuhan, binali ang kanyang leeg bago siya makasigaw, habang ang kanyang walang buhay na katawan ay bumagsak sa sahig. Tiningnan siya ni Chu Shu mula sa itaas ng may nakakaganyak, madilim na ekspresyon, nagsinungaling ako, naniniwala ka talaga? Saad niya. Walang awa ang boses, napaka-inosente mo. Ngunit sinusubukan mong matuto mula sa iba na maging isang spiya. Makaraan ang 7 araw, nakarating na rin sila sa palasyo ng Tang Clan. Ang mansyon ng Chu ay impusante at dakila, isang malawak na komplikadong nagpapahiwatig ng katayuan ng pamilya sa loob ng Tongzhou Prefecture, naghihintay sa kanya ang kanyang pangalawang ina, ang pinakamatandang anak na babae ng pamilya ni Din Kaishan, bilang anak na babae na isang guro ng martial arts at isang kilalang figure sa kanyang sariling karapatan. Siya ay nakatayo na may malamig, maharlikang hangin, napapaligiran ng kanyang mga katulong. Pagbati, pangalawang ina, tawag ni Chu Shu, ang kanyang tono ay nagdadala ng pahiwatig ng sanay na alindog, 1 taon na akong hindi nakakita sa iyo, nagiging mas bata ka pa. Sumingkit ang mga mata ng pangalawang ina, ang kanyang ekspresyon ay malamig na may halo ng pagdududa at paghamak, paano ka nakabalik ng buhay ito, ang demanda nito, matalim ang boses. Ang hangal na batang babaeng yun na si Yuer, hindi ba niya dinala sa ilalim ng malaking hukay sa Yuanbao si Chu Shu? Ang kanyang tingin ay naging mas malamig habang tinitingnan ng lampas sa kanya. Nasaan ang iyong katulong na si Yuer? Naglabas si Chu Shu ng casual, halos nababagot na buntong hininga. Ha, masyadong mahina ang katawan ni Yue, aksidente kung nilalaro siya hanggang sa mamatay. Tiningnan niya ang pangalawang ina nang may mapanlibak na pag-usisa. Bakit hindi ako bigyan ng pangalawang ina ng isa pa? Nanatiling tahimik ang palanggalawang ina, mabilis na tumatakbo ang kanyang isip, namatay si Yue. Tapos tungkol sa kanyang pagpapakita kanina para patayin si Chu Shu. Alam ba niya o hindi, pinag-aralan niya ito ng mabuti, nadarama ang nakakabagabag na pagbabago sa kanyang pag-uugali. Bukod dito, ang batang ito ay parang ibang tao kaysa 1 taon na ang nakalilipas, hindi siya dapat magsalita ng ganito. Sa kabila ng kanyang panloob na pagkabalisa, pinanatili niya ang kanyang malamig na komposisyon. Dahil bumalik ka na, sabi niya ng patag, pagkatapos ay bumaling, pasok ka na, naghihintay sa iyo ang amo at ang iba pa. Makaraan ng ilang sandali, makikitang pumasok si Chu Shu sa malaking bulwagan at nag-alok ng magalang na yuko sa nakalakip na asambleya, kinikilala ang kanyang ama, mga tiyuhin, at ang kanyang 3 ina,
Sa dulo ng bulwagan ay nakaupo si Chu Zhangguang, ang puno ng pamilya, isang lalaki na itinayo ang pamilya Chu mula sa simula. Sa loob lamang ng 20 taon, binago niya sila sa isa sa 3 pangunahing pamilya ng Tungzhou Prefecture, na nalampasan pa ang matagal nang naitatag na pamilya Li. Mabuting bumalik ka na, sige maupo ma, puna ni Chu Zhangguang, matatag ang boses. Mukha siyang nakakabata para sa isang taong higit sa 50, halos hindi mas matanda sa 40, dahil sa kanyang naabot na yugto ng pagbabago ng buto at pagsasabog ng dugo, sa kabila ng kanyang kahangahangang sigla. Ito ay isang kilalang kahabag-habag sa pamilya na ang kanyang larangan ng martial arts ay hindi umunlad ng isang solong hakbang sa 2 dekada, higit sa lahat dahil nanatili siyang malayo sa mga gawain ng pamilya, na nakatuon lamang sa nakalakip na paglilinang. Habang umuupo si Chu Shu, nagpatuloy ang kanyang ama, na nabanggit na ang nakababatang henerasyon ng pamilya Chu ay lumaki na, oras na upang magpasya sa posisyon ng tagapagmana ng pamilya. Ang silid ay naging tense sa pagbanggit ng pagpapalitan. Ang unang asawa ang unang nagsalita, matalim ang boses, magpasya ng ano, si Chu Kai ang pinakamatandang anak ng ina, siya ay patas at parisukat na kahalili, dapat siya ang magmana. Ang pangalawang asawa ay Sam Andel at nagkomento ito ng may mapang uyam ng ngiti, ate naman, mali ang sinabi mo, hindi tayo royalty kung saan dapat magmana ang pinakamatandang anak, natural, ang pinakamagaling ang dapat na posisyon ng tagapagmana, hindi ba sumasang-ayon ka? Ang ikatlong asawa, na pinagmamasdan ng pagpapalitan ng may tahimik, nagmamasid na tagapagmana, nagpahinuhod, ang aliping ito ay isang babae lamang at hindi naiintindihan ang anuman, natural, anuman ang sabihin ng amo, iyon ang mangyayari. Ngunit ang tingin ni Chu Zhangguang ay nanatiling malamig at kalkulado habang sinasabi ang mga kayagang, tama na, may sarili na akong mga plano para sa bagay na ito, sina Chu Kai, Chu Shi, Chu Sheng, at Chu Shang ay pawang may hawak na bahagi ng negosyo ng pamilya, sa loob ng 1 taon, kung sino man ang makapagtatamo ng pinakamalaking pagunlad, sa kanya mapupunta ang posisyon ng tagapagmana, sumasang-ayon ba kayo?